Hey guys! Good morning, good afternoon, good evening, and good day to all. I'm here again, RJYC Vlog. So, ito, i-discuss natin yung mga pangbuburaot at pambubwisit at pangsasalot ng mga bayarang maninira at salot sa bayan. At sino ba yung mga yan? Ang mga miyembro ng Tuwadcom at ang mga recruit nilang walang mga kredibilidad at dignidad. Kasama dyan yung pare na isa ring walang kakwenta-kwentang nilalang. Pero before that, I just wanted to explain to you guys what's really going on here sa ginagawa nila kay VP Sara. Ito kasi ang pinakasimpleng explanation sa lahat ng mga nangyayari. These people are actually scared because they don't want Duterte to sit again in position. Ayaw nila na ang isang Duterte uli ay umupo bilang presidente dahil lahat ng mga kawatan na ninira ngayon sa mga Dutertes, ayaw nilang masira ang kanilang negosyo. At ano ba yung negosyo na yon? Pangungurakot. Number 1 na nilipol ni PRRD nung siya ay pangulo ay ang pangungurakot at droga, right? Pulboronic. At dahil itong mga kawatan na to ay mga pinanganak at cold-blooded mangawat at mandarambong at mandirekwat ng pera ng taong bayan, ayaw nilang masira ang kanilang mga negosyo ng pangdedekwat ng salapi ng taong bayan. At ang pangdedekwat na yan ay nagagawa lang nila kapag ang presidenteng nakaupo ay kasing inutil ni Bangag. Kasi ngayon, si Bangag ay walang kakwenta-kwentang pangulo, right? So, people can just do whatever the heck they want. They steal money from the people. Lahat ginagawa nitong gobyerno na to ay mangawat ng salapi ng taong bayan, right? So, itong nangyayari. At dahil ganun na nangyayari, ginagawa lang nila lahat para mangdekwat sa taong bayan. So, para hindi masira yung kanilang negosyo na pang dedekwat ng salapi ng taong bayan, kailangan walang makaupo na Duterte. So, sobrang takot nila sa mga Dutertes, kaya nila sinisiraan si VP Sara at maging si PRRD. Kasi napansin nyo naman, di ba? Itong si Barbers Iyakin ay sabi, meron na raw silang kaso for PRRD. At ang dami niyang nilista doon na mga wala namang ebidensya. At ito pa ang isang nakakatawa. Ang kanilang mga witness ay mga convicted criminals at mga may kaso sa pulboronic, pinagbabawal na gamot. At lahat ng kanilang resource person at mga witness ay may kaso ng pulboronic. Hindi sila malilinis na tao at mga kawatan. So, anong kredibilidad meron yung kanilang mga witness at mga resource person? Wala, right? So, technically, puro laway lang at puro paninira lang ang ginagawa nitong mga resource person na to at mga witnesses kuno ng Tuwadcom. Tapos nag-privilege speech pa itong isa ding pulpul na pari daw kuno, pari ba yan or pastor ng mga bulaang propeta na si Atras Abante Dila, na ang dami-dami niya rin sinabi sa kanyang privilege speech niya na ang lakas ng loob gamitin ang mga verses ng Bible na hindi naman niya isinasabuhay yung mga pinagsasabi niya, right? So yan. So yan ang isang nangyayari sa Pilipinas. Gusto nilang durugin ang pamamaraan ng pamamalakad ng mga Dutertes dahil alam nilang malinis ang mga Dutertes, hindi nababayaran at lalong-lalo ng hindi kurakot. At dahil sila ay mga kurakot, kaya kailangan nilang burahin
sa mundo ng politika ang mga Dutertes. Otherwise, they will not be able to do whatever the heck they want, stealing money from people. Yun ang main reason why these people are doing what they're doing. So, mabuti na lang matatalino na ang taong bayan. Meron mang mangilan-ngilan na mga naligaw ang isip at puso dahil sa salapi. At yung mga natitirang mga tanganista, loyalista nga at bubonista na 5 piso na lang ang dangal. Dati 500 eh. Pero ngayon 5 piso na lang ang dangal. Whatever the heck is the amount, they'll just take it for money para sa kanilang sariling kapakinabangan. Okay? So ito yan. Ano pa ba ang aasahan natin sa mga taong ang iniisip lang ay ang kanilang mga pansariling kapakinabangan at sariling bulsa? So, sorry na lang dito sa mga tao na to na sumisira sa mga Dutertes dahil habang sinisiraan nilang mga Dutertes, lalo naman silang itinataas ng mga tao at lalong lumalaki ang paghanga at pagrespeto ng tao sa mga Dutertes dahil hindi nakakalimutan ng mga matitinong Pilipino kung paanong pinalakad ni PRRD ang bansang Pilipinas nung siya ay Pangulo pa lang. At ganun din naman kay BP Sara kung paano niya ginagawa yung trabaho niya ngayon at yung magandang track record niya as mayor sa Davao City. So yun ang tinitignan ng mga taong bayan ngayon. Kaya naman hindi mo basta-basta mauuto yung mga taong matatalino na hindi mo na mauuto sa mga ganyang paninira. And nakakatuwa din naman dahil maraming mulat na sa mga nangyayari sa politika sa Pilipinas. At number 1 yan na nagpapahirap sa taong bayan ay ang mga katulad ni Tambaloslos na magnanakaw, dekwat ng dekwat sa pera ng taong bayan na ang kapal ng mukha magpaayuda na akala mo pera niya yung pinapamigay niya. At ito yung isang taong pinakamakapal sa lahat ng makapal, hari ng kakapalan, itong tao na to na ewan ko ba kung bakit binuhay pa sa ng kanyang mga magulang. Dahil itong klaseng tao na to ay isang taong hindi mo dapat ipagmalaki at hindi mo nga dapat ipakita sa tao dahil ikaw na mismo ang mahihiya sa pagkatao nitong tao na to. Kaya naman, maraming salamat sa mga naniniwala na ang mga Dutertes pa rin ang the best sa lahat ng pamamalakad at totoong may malasakit sa taong bayan. And I repeat, whatever is it that they're doing right now, they've been doing before, and whatever is it they're gonna do in the future is part of their plans of removing Dutertes in power. So they can do whatever the heck they want, and one is stealing money from the people. Yun. Yun ang totoong dahilan kaya nangyayari ang mga nangyayari ngayon. At marami pa silang palalabasin dyan at babayaran na tao para kunyari kuno ay magiging mga tao na mag-i-impeach kuno kay BP Sara para palabasin nila na kunyari ay marami talagang tao ang gustong mag-impeach kay BP Sara. Pero technically, pinaparami lang nila dahil akala kasi nila is mauuto nila ang taong bayan na kapag maraming magpapa-impeach kuno ay iisipin nila na maraming galit sa mga Dutertes, especially kay BP Sara. Pero sorry to tell you, mga unggoy at mga salot at gahaman sa salapi dyan sa Tuwadcom at kung sino pa man yung boss nyo na si Tambaloslos na isang naturingang kahihiyan ng taong bayan at ng bansang Pilipinas. Sorry to tell you dahil hindi kayo nagtatagumpay sa ginagawa nyo dahil mas lalo nyo silang dinidikdik, mas lalo silang minamahal ng taong bayan at nabibigo kayo sa mga pinaggagawa nyo. Okay? Gusto ko lang ipaalala sa inyo yan na walang merit yung mga pinaggagawa nyong paninira sa kanila dahil mulat na ang mata ng taong bayan. Merong mangilan-ngilan na tatanga-tanga at bobo na naniniwala sa propaganda nitong mga loyalista nga, mga yellow tards at mga pinklawan na wala ring paninindigan. Yan yon. So mabuti na lang at
Hindi nyo basta-basta nauuto ngayon ang taong bayan. Mabuti na lang at meron pang natitirang matatalino na mga tao. Kaya salamat na lang at meron pa ding matinong natitira na naniniwala sa totoong ugali ng mahal na Pangulo, PRRD at si BP Sara. And I could say na hindi nila basta-basta mauuto ang taong bayan. Dahil mulat na ang taong bayan sa kalokohan nitong mga nilalang na to, na akala nila is mauuto nila ang taong bayan sa mga pinagagawa nila. Sorry na lang sila dahil hindi nila mauuto ang mga tao. Anyways, I will come back again later, guys. Thank you again for listening. And please subscribe, comment, and share. At huwag kayong maniniwala sa mga naririnig nyo na mga ingay lang ng mga walang magawa sa lipunan at gusto lang mangawat ng pera sa taong bayan. Okay? Again, thank you so much for listening, and please be wise and smart. Don't listen to these people na walang ginawa kundi ang